Unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa vape. Ang vaping po or ang mga e-cigarette ay hindi talaga maganda sa ating katawan. At meron po tayong mga kaso na tinatawag nating e-valley or yung e-cigarette or vaping product use associated lung injury. So may mga cases na po tayo na nagkakaroon talaga ng injury sa baga. Ngayon, may namatay naman at ang tinutukoy na dahilan ay atake sa puso at meron ding problema sa baga. So this slide, ito po ay galing sa convention last year sa PCP or Philippine College of Physicians at present po dito na meron na talagang first vaping associated lung injury na reported dito sa Pilipinas. At ito po ay na-publish no 2019. At ito po ay nakita or na-record sa Visayas. At kung titingnan nyo po yung edad, 16 years old na babae. Imagine yung age na 16 years old lang na gumagamit ng e-cigarette for 6 months. So, ano-ano nga ba ang symptoms ng e-valley? At dahil ang unang magkakaroon ng problema or tatamaan ay baga, pwedeng magkaroon ng cough, shortness of breath, or hinahapo, or difficulty breathing, or hirap huminga. Pwede rin bumabagsak ang oxygenation ng isang pasyente na may e-valley. Pwede rin siyang magkaroon ng fever, chills, weakness, na pwede rin naman nating makita sa iba pang mga sakit. Pwede rin magkaroon ng nausea, diarrhea, or vomiting or sakit sa tiyan. So, paano ba natin madadiagnose ang e-valley? So, on history, merong at least 90 days na paggamit ng e-cigarette or vaping. On symptoms naman, yung mga nabanggit natin kanina, and then on x-ray or CT scan, pwedeng makitaan ng mga ganito na result. Pero, hindi yan kayang i-explain ng mga bacterial infection, hindi kayang i-explain ng iba pang mga sakit. At kapag ganon, pwede mo nang ma-diagnose na e-valley ang nag-cause ng problem na ganito. So, this is an example of a normal x-ray. May kita nyo yung itim-itim. So, ibig sabihin ng itim-itim na yan, merong hangin na pumapasok dyan. So, itong mga puti na yan, yan yung mga buto, no? Kaya ganyan yung nakikita sa x-ray. Kaya siya itim, merong hangin. Ngayon, ito naman yung x-ray ng vaping-associated lung injury. So, may kita mo kulay puti. So, kung narinig nyo din yung balita, ang sabi din doon is, merong white out yung kanyang baga. So, hindi ito yung picture ng x-ray nung namatay sa vaping, pero ganito yung pwedeng itsura ng kanyang baga. And then, hindi lang baga ang tinatamaan or nagkakaroon ng problema sa e-valley or sa pag-vape. Hindi lang baga natin, pwedeng puso, pwedeng iba pang parte, at sa dami ng chemicals or mga heavy metals na nakita sa vaping or sa mga vape or e-cigarette, pwede itong mag-cause ng cancer at iba pang mga sakit. So, hindi lang lung injury ang pwede nyo makuha with vaping. Actually, before, konti lang yung nakikita ng mga chemicals or mga heavy metals sa vape or sa e-cig. Pero habang tumatagal, mas marami tayong nadidiscover. So before, nasa less than 50s lang yung mga nakita, pero ngayon actually thousands na. Kaya hindi talaga ini-encourage ng mga medical or mga doctors na mag-vape, lalo na yung mga bata. And kung may mga kakilala kayo or kamag-anak na bata at hindi naman naninigarilyo, wag nyo nang hikayatin na mag-vape. At kung naman nag-vape na kayo, baka kaya nyong tigilan. Or kung kayo naman ay naninigarilyo, tapos gusto nyo mag-try na matanggal ang sigarilyo, kaya nag-vape kayo, baka kaya nyo na pong unti-untiing bawasan ang pag-vape. Kasi hindi po talaga maganda ang idinudulot ng vaping sa ating katawan or yung e-cig. Marami pong mga chemicals na nakikita doon. Hindi lang aldehyde, hindi lang nicotine. Bagkus, meron tayong mga heavy metals at iba't iba pang cancerous na mga chemicals na pwedeng makuha sa pag-vape. So, akala lang natin cool siya, pero hindi po magandang dinudulot ito sa ating katawan. So, sana po ay nakatulong sa inyo. Ingat at bawal magkasakit.